Nangako ang PhilHealth na irerekomenda nila sa Kongreso na ibaba ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Kasunod po yan ng mga puna sa kanila na tila mas tutok sila sa investment kaysa sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Saksi si Jonathan Andal. Ang utak po ninyo ay investment, hindi po service. Ginisa ang PhilHealth ng mga miyembro ng Good Government and Public Accountability Committee ng Kamara kung bakit tila raw inuna pa nilang i-invest ang kanilang pondo kaysa ipinantulong sa mga miyembro gaya ng pagpapalawak ng mga benepisyo. Sabi ni Congressman Romeo Acop ng Antipolo, sa loob lang ng isang taon, kumita ng interes ang investment ng PhilHealth ng halos 10 bilyong piso. Ang nakikita ko business na kayo The money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. Sorry, Mr. Ledesma. Chinek ko yung background mo. Investor, mga pinanggalingan mo pala sa mga investment, asset, liabilities. I understand magaling ka sa investment. But this is an entirely different matter. So dito, ang investment natin dito, buhay ng tao. We have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. And in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. Agresibo na raw ang PhilHealth sa pagpapalawak ng mga benepisyo. Tinaasan na nga raw nila ng 30% ang ilang benefit packages at sa susunod na taon, tataasan pa nila ito ng 50%. Aabot na nga raw sa 440 billion pesos ang nakalaan nilang pondo para sa 2025 na pandagdag sa mga benepisyo. Matatanda ang tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth sa 2025 national budget. Mismong si Pangulong Marcos sumang-ayon dito dahil hindi naman daw ito nagagamit ng PhilHealth at natitenga lang sa bangko. Pero saan nga ba dinadala ng PhilHealth ang ibinibigay sa kanila noong subsidiya ng gobyerno? The subsidy from the national government receive po ng ating kahera and ito po ay pinapasok natin dalawang bagay po. Benefit payment, pambayad natin sa mga benepisyo. Pag hindi po natin magagamit, Mr. Chair, of course we have also collection from the direct contributors, ay pinapasok po natin ito sa investment po. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. At yan ang dahilan kung bakit merong zero subsidy. Pasensya na po. Sabi ng DOH, maraming pera ang PhilHealth. Sa ngayon nga raw, meron itong 150 billion na surplus o sobrang pondo, 281 billion na reserve fund at 489 billion na investment fund. Ang surplus na ito ay resulta ng mababang pagbayad ng benepisyo sa mga lumipas na taon. Kaya naman ang mga pamilyang Pilipino ay nagbabayad ng mataas mula sa kanilang bulsa. Saan ba nanggaling lahat ng pera namin? First reason po is it's been 12 years since the case packages have been enhanced. Pangalawa po, nung pandemic po, yung COVID, very few were going to the hospitals for treatment. Kaya nagkukumpol yung pera. Yung pangatlo po is we still have to implement the increase in premium contributions kasi nakaset na yan by law diba? Sabi ng PhilHealth, wala silang kapangyarihan para ibaba ang kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Pero nangako silang irerekomenda nila ito sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.